Good day mga boss. Ngayong araw, napansin natin, medyo tumitila na ang ulan. Pero hindi pa rin humuhupa ang baha, lalo na sa maraming lugar dito sa Metro Manila. Siguro may mga sa iba't ibang kadahilanan, gaya ng mga barado daw ang drainage system, walang pumping station o malayo sa pumping station. Kasi nga naman yung pumping station is isang struktura yan na may specific place lang siya kung saan nilalagay. Mayroon naman tayong napanood mga boss sa Super Radio DZBB kung saan ipinapakita doon na mayroon naman pumping station sa lugar, kaya lang hindi daw gumagana o parang sira. Kaya baha pa rin sa lugar. So panoorin natin mga boss. Puso, nandito tayo sa boundary ng Barangay Malanday at tumana dito sa Marikina City. Kung makikita nyo sa akin likuran, halos apaw na yung creek na ito, palabasan na ito dito sa may Marikina River. Ang problema ngayon, meron ditong pumping station ng DPWH. Ang problema, nakatiwangwang lang ito at halos ilang taon na rin na hindi gumagana. Malaking tulong daw sana na mapahupas itong naiipong tubig na ito dito at yung baha doon. Problema, ilang taon na daw simula nung ginawa ito ng DPWH ay hindi pa rin daw ito formal na ito turn over at nagagamit. Kaya ang resulta, apaw pa rin po itong creek na ito at yung ilang mga residente dito sa Tumana at Malanday ay patuloy na binabaha kapag nakakaranas po ng tuloy-tuloy at malalakas sa pag-ulan dito sa Metro Manila. So yun mga boss, yun ang challenge na problema pagka hindi nag-function yung pumping station mo. So magkakaroon talaga stagnant yung flood. So isa yun sa mga rason mga boss. At meron din naman tayo na napanood mga boss sa ibang lugar naman o ibang bahagi ng Metro Manila na malayo sa pumping station or wala yata silang pumping station. So ginagawa na lang nila ng solusyon yung baha para hindi pumasok sa isang establishment. So panoorin natin mga boss, ito yun. Dito tayo sa may building SM Sukat. So ito pala yung flood control. Yung ginawang project dun sa EDSA, ayan malaking tulong din nakaharang din talaga siya ng baha. Hinarangan yung baha. Ano ba tawag doon? Flood control. Portable flood control. Ayan. So, kasi ito yung baha, tingnan nyo naman Yun. So yun mga boss, no? Ginawa na lang nila ng paraan o remedyo, pero siguro nakatulong mga boss ng konti kasi napapansin mo may tubig pa rin na pumapasok kahit pa paano. So ano nga ba ang magagawa natin mga boss kapag nasira yung pumping station, barado yung drainage? So hayaan na lang ba natin na humupa ang baha? Sa mga ganyang senaryo, nasira ang pumping station, barado ang drainage, malayo ka sa pumping station, ang kailangan na action dyan mga boss, at kaya namang gawin yan ng LGU ng mabilisan, imbis na rubber boat o rescue boat ang hatakin mo sa lugar na yan, deployed mo na kaagad yung mobile pump. Deployed ka ng mga 4, 3, depende sa lalim ng baha o kahit hindi pa lumalalim ang baha. Sabi ng iba, yung mobile pump band-aid solution lang daw. Pero para sa akin, mas maganda na yon kaysa naman na ahantay natin na kusang humupa yung baha na napakatagal. So may ipapakita ko sa inyo mga boss kung ano yung itsura ng mobile pump. So na dapat magkaroon tayo ng maraming ganyan sa Metro Manila. Ito may sample dito na nakita ko sa Las Piñas. So may tinisting sila sa ilog mga boss, yung kung paano yung ganos kalakas. So I think parang ilog, parang tinitesting lang nila to kasi sinisipip sa ilog, ibinabalik sa ilog. So tingnan nyo mga boss, ito yung mobile pump na dapat na kailangan talaga natin sa oras na pagbagsak ng ulan. So dapat naka-deployed na yan. So yun mga boss, panurin natin sabay-sabay. So yun nga mga boss, no? So, napakaganda kung may mga mobile pump na naka-deployed na ganun. Kita nyo naman, napakalakas sumipsip ng tubig, no? So siguro hindi tayo magkakaroon ng stagnant na flood kung ganun ang magiging aksyon na mabilisan ng LGU. So lagi nating tatandaan, ang problema ng sambayanan, may solusyon ng science. Thank you for watching mga boss.